sa mga kwento ngayong unang araw ng Abril dito sa Bawal Judgmental. Okay, unang dabarkad sa mga kwentuhan natin, ang judge for today. Ito, kilalanin natin siya. Ayan siya. Right. Hello po mga Dabber Gods. Ako nga po pala si Christopher Ortiz na taga Payatas, Quezon City. At ako po ay isang maintenance plumber. At ang paggagamitan ko po sa aking mapapanalunan is mga pangailangan dito sa bahay, bayad ng renta, yun din po sa pag-aaral ng aking mga anak, sa pangailangan ni Bibi sa pang-araw-araw. Yun lamang po mga Dabber Gods. Maraming salamat. Thank you. Ito siya, Dabber Gods from Payatas, Quezon City, Christopher Ortiz. Teka, Undo. Undo yung nickname niya. Opo, bossing. Undo. Undo No. pa yan, no? Andu. Mundo po sir. Undo. Okay. Ano nga trabaho mo ulit? Maintenance plumber po sa mall po. Maintenance. Plumber po. Saan? Sa mall. Okay. Oh. Anong... Pareho tayo. Ako rin, may maintenance. At ilan yung anak mo? Apat ba yung anak? Tatlo po. Tatlo? Opo. Tatlong babae. Tatlong babae. Okay. Batiin mo yung mga anak. Batiin mo muna. Sige. Gusto po kayo, yung mga anak ko dyan sa bahay. Gusto ko po. Okay. Good luck, Undo, ah. Good luck. Ang jackpot prize mo ay 100,000 pieces. Yeah! Dabber Gods, sino ang kikilatisin ni Undo? A ver. Undo, kilalanin mo na ang mga choices natin today. Dabber Gods, Pasok! Sa letter A. Magandang tanghali, Dabber Cats. Ako si JC from Pandacan, Manila, na naniniwala sa kasabihang, maitim man sa inyong paningin, hindi nyo alam, artista na rin. Uy. Yan. Agad. Ito naman po sa letter B. Mapagpalang hapon mga Dabber Cats. Ako po si Jeffrey Kerubin mula sa Ilocosur at naniniwala sa kasabihang, prayer will move mountains. Hey, correct. sa letter C. Magandang tanghali, Dabber Cats. Ako si Renz Joel C. Domingo from Pombong, Bulacan at naniniwala sa kasabihang panguman sa inyong paningin, baka maging katulad din ni Sir Alan Kay na sumikat din. Yan naman! At least ikaw. May problema ba? Uy, medium lang yan. Sa'yo. XL ako. At mga Dabber Gods, sa letter D. Mabuhay, Dabber Cats! I am Christopher de la Cruz Francisco. I am from Bustos, Bulacan. At naniniwala sa kasabihang, huwag kang kukurap habang ikaw ay nangangarap. Ang hanap mo'y tagumpay na hindi aandap-andap. Wow. Makata, ah. Okay. Huwag kang kukurap. Okay. Nakilala na natin ang mga choices. Ito na ang round Ang round 1 ay hatid sa atin ng TNT. Dabber Cats, i-register na ang inyong TNT number to get free gig. Iscan lang ang QR code sa screen. O pumunta sa smart.com.ph/simreg. Okay. Ready? Undo, ito, may knock-knock ako para sa'yo. Ito may kaugnayan sa clue. Knock-knock. Who's there? Come on. Undo. Mundo. Undo Bible, 1,000 years BC. Ayan, ganun lang, ha? Okay, ha? Ano sa tingin mo ngayon ang tanong? Yan. Undo Bible. Binigyan ka na ng clue ni... Okay, Pare sino-sino? Simulan mo. Sino po sa kanila yung... Lakas ang boses. Lakas ang boses mo. Undo. Ay? Nakaba po. Sino pa ang gwapo? Sandali, adjust ko lang yung Oo volume. nga, parang volume nga. Lakas ang... Huwag ka mahiya. Eh, ikaw itong sumali. Sino po sa kanila yung naging pastor po? Parang yun po yung naging idea ko po sa kanila. Pastor. po. Oo, sino-sino ang Opo. pastor o naging pastor. Opo. Dahil magagaling magsalita.
O dahil doon sa Undo Bible? Ano? Okay. Medyo. Okay. Pwede. Pwede. Pero, Undo, ito ang tanong! Sino-sino sa kanila ang ex-seminarians na ngayon ay teacher na? Dating seminarista, pero ngayon ay teacher na. Okay? Tulad nga ng sinasabi natin, bawal judgmental. Alam natin kung paano nagbago. Alamin natin kung paano nagbago yung calling nila. Ano pare pagkaintindi mo? Seminarista lang, hindi pa full-fledged. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Nag-aaral pa lang. Okay, ganito na lang. Ang pagpipilian muli, papakilala namin sa iyo. Narito sila. Letter A, si JC. JC? Letter B, si Jeff. Letter C, si Renz. At sa letter D, si Chris. Undo, hawakan mo ang 50,000. Okay. Tandaan mo lang, bawat maling sagot may katumbas sa halaga. So, protect your money. Okay. Ito na yung punto na pipili ka ng dalawa, Undo. At yung unang dalawang sagot mo ay final judgment. May 10 seconds ka. Handa ka na. Lakas mo yung boses mo, ha? Kamay, ha? Ready? Go. Dalawa. Si letter A po, tsaka si letter C. A, JC, and letter C. Renz. Tama ba? Si Renz po. JC. Okay. JC. Alamin na natin agad. Unahin na natin si letter A, si JC. Yung una niya pinili. JC, tama ba na pinili ka ni Undo dito sa round 1? Minus 10,000 pesos. Ayan na nga. Agad-agad, Undo. Okay lang yan. Alamin natin ang kwento ni JC. Ang hinahanap ka kasi natin ay ex-seminarian na ngayon ay teacher na. Ikaw ba, JC? Opo, ex-seminarian po ako pero I'm working in a BPO industry right now. Okay. So magsimula muna tayo sa very beginning. Paano ka napasok sa seminaryo? Ikaw ba yung may gusto? Di ba minsan kasi parang parang nire-recruit ba tawag doon? Oo, nire-recruit or Ng minsan mga kagustuhan pare. ng parents, Yes. ganon. Kaninong kagustuhan yun na mag-seminarian Pumasok ka. ka? Yes po, actually to be honest, kagustuhan ko talaga siya. Pero in the first place kasi talaga, wala talaga sa idea ko na pumasok sa seminaryo noon. Pero from that moment, may pumasok kasi or pumunta sa school namin before ng mga pare para mag-vocation campaign. And that's the time parang doon ako nag-decide if, kasi yung first, ano ko po talaga before is maging accountancy or maging civil engineering Malayo before. Yes po. malayo sa pagpasok sa seminaryo. Dahil lang doon sa mga dumating na pare Yes sa po, inyo. yung vocation campaign kasi nila parang doon nag-start, nag-discern ako na gusto kong pumasok ng seminaryo noon. Pumasok ka? Apo. Ilang years? 4 years po. Ilang philosophy. years bang nire-require ng seminaryo bago ka mag-proceed sa theology? It depends po kasi, sa amin po kasi based dun sa religious ano po namin. Ayun siya. Yes po, 4 years, that's yung first stage namin ng formation which is philosophy. And then? Papasok sa another stage of formation po which is postulancy, then another stage po. Kumbaga, there are stages na pupuntahan mo bago ka maging isang ganap na pare. Total, Ilang number years? of years para ikaw ay maging pare. For my estimation po, it will take you 8 to 12 years. 8 to 12 years. Matagal-tagal So, din. pang 4 years pa lang, tumigil ka na. Opo. Anong naramdaman mo nung naka-white ka na parang pare na yung tsura mo? Yung damit. Yung naramdaman ko kasi doon noon is yung parang yung pagsaserve kasi. Kumbaga ipinapakita ko yung bilang isang example ng isang tao, yung
yung pagiging, yung naiengganyo ka para mag-serve para sa Lord. Ano yung turning point? Or why did you have a change of heart? Na bigla kang lumabas ng Na parang seminaryo. nawala yung calling, parang ganun. Yes, actually, it's not technically a totally changing of hearts. Lumabas ako kasi I have a reason, which is my family. Parang iniisip ko kasi before na since maaga pa naman, inisip ko na yung pamilya ko. Parang gusto ko munang isettle yung family ko, especially my siblings. Tulungan sila. Tulungan ko sila. Yes. So ginusto mo na magtrabaho na Opo. after 4 years. Walang regrets? Wala naman po. Kasi that's parang pinagdasal ko talaga yung decision ko bago ako lumabas. Or JC, wala bang mga moments na parang minsan Pag nagsisimba ka. pag nagsisimba, nakikita mo yung mga pare, yung mga... Actually, I have desire pa rin kasi talagang Until bumalik. now, Yes po, wow. until now. May Pwede ba age limit bumalik? ba yan? Pwede bumalik pag nakalabas na? Pwede pa daw ba? Apo, pwede po naman siya since yung decision kong lumabas, it's my discernment para lumabas. Hindi ako pinalabas. Pero may age limit ba siya na pwede kang pumasok sa seminar? Wala naman siyang age limit, pero at least parang nakikitang strong ka pa rin naman para... Kung physically, Kaya pa. pwede pa. Pwede pa pala. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon, gusto mo bang bumalik pa ulit? Yes po. Oh. Ano pa, hinihintay mo? Uy. Uy, sandali lang, bossing. Tinatanong pa lang natin. Meron talaga matatanda, nagpapari pa. Oh, meron ganun. Pwede pa pala. Since maaga pa naman po, ay 27 years old pa lang. Oo, pwede pa yan. Pwede pa. Well, good luck, Oo. JC. Pakinggan mo yung Yes. puso mo. Yes po. Okay? Good luck. Thank you. po. Thank you, thank you. Thank you, JC. At isa sa mga hindi niya pinili, si letter D, si Chris. Kausapin na. Chris. Tama ba si Undo na hindi pinili si letter D, Chris? Ayan na. Nako. Siya yun naman. Ayun Siya na yung pangalan, pala. Chris. Oo. Hi, Chris. Hello. So, ex-seminarians, ngayon ay teacher na. Opo, teacher na po ako ngayon. Okay, salamat. Uy. So, Teacher Aalis naman Chris. Anong tinuturo? Nung last December po, last year, nung teacher po talaga ako full-time, research po. Research. Hindi pwedeng pagsabayin yung pagpapare tapos pagti-teacher? Hindi po. Pero ang seminarista po ay nagtuturo but not considered as teacher dahil ano po yun parang mission lang or part of the apostolate or community service po. Parang ganun. Iba yung parang academic. Yung sa academic po, yun po talaga yung sa pagiging teacher po. Paano nagbago na gusto mo palang maging teacher? Oo. Tapos lumabas ng seminaryo. Oo. Lumabas po muna ako bago po ako mag-teacher. Lumabas po ako dahil na-fall in love po ako. I took the other calling. Kasi po, pag nasa loob po tayo ng seminaryo, it's not a guarantee na talagang magiging pare na po parang agad. ganun. So Oo. it's a mysterious way of God na na kilalanin at busisiing mabuti nung bata o ako po nung ako po ay nasa loob kung talagang tukoy kung siya ba ay sa pagpapare or sa pag-aasawa o sa pagiging single. Actually, we have 3 may callings ganon. po. The singlehood or the permanent single. We also have married life. Oo. Pagpapare. Basta po yung 3 na yon, lahat po yun ay towards holiness. Equally important po yun. Wala pong mas mataas. Ay, pinili ko po yung married life. So, sa tingin ko, happy naman po ako. Masaya po ako kasama ko po yung asawa ko. Nandiyan po siya. Yan dyan. Wait lang, sa kayo nagkakilala? Paano kayo naging... Okay po. Nagkakilala po kami sa school nung ako po ay high school. Third year student teacher po siya noon at ako po ay third year high school.
syempre magaling siya magturo, Mhm. magaling po ako makinig. Ay. Nagsama po yung parehas magaling. So, May kainlaban. Ganun. Matanong ko lang, syempre kapag bata pa kasi, yan yung mga magulang natin na laging mga nagsisimba, nag-a-attend, di ba? Sila yung nag-encourage sa anak nila na mag-seminaryo ka kaya, Sakristan ganyan. ka, Oo. ganun. Ikaw ba sarili mong desisyon noon or May inspirasyon, may impluwensya ng magulang. yes. hindi po yung parents ko yung nagsabi na pumasok ako ng seminaryo. Ako po talaga. Pero bago ko po maramdaman yun, I was influenced by my classmates na sakristan. So, syempre, napalapit tayo sa Diyos. At sa umpisa, ganun po talaga. Yung pag nakita mo ang pare, maganda ang damit, mahaba ang damit, maputi. Nakakaengganyo po na magsuot din tayo. Sa balang araw, magsuot din ako ng ganyan. Na-experience ko po siya nung nasa loob ako, tapos nung na-experience ko na, lumabas na po ako. Hindi mo, biro lang po. In-experience lang pala niya. Gano'ng katagal ka sa Biro lang po. Gaano katagal ka sa seminaryo? 5 years po. Ang tagal din. 5 Parang isang BS na rin yun, ano? Ibig sabihin, Sobra pa. nag-may I go out ka muna, tapos nag-teacher ka. Opo. Bale, nag-took po ako ng CPTE, nag-take po ng LET, tapos nung nakapasa, nag-private school muna, then public school. Legit teacher na talaga, guro, Sir Chris. Gusto mo ba talaga maging teacher kahit na nung bata ka pa? No, hindi po. After ko pong lumabas ng seminaryo po, bossing, hindi ko po talaga alam kung ano po yung life na tatahakin ko po. I mean, kasi po philosophy graduate po kami, AB philosophy. Wala naman pong trabaho na philosopher. It's either call center kami, magtuturo, or Puro philosophy. magpipiyon, ganun po. Hindi po, basta po kahit ano naman po ang philosophy. It was really greatly influenced ng aking pong asawa na teacher din. Kaya po ako napalapit sa education po, sa pagtuturo po. In fact, nag-take po ako ng master's, nag-take po ako ng doctorate, and I'm now considered as a doctor po. A Dr. Christopher po. Galing. PhD graduate po. Christopher. Dapat Dr. Father ka sa... Dr. Father, no? Bossing, ako po last na matanong ko lang po, Sir Chris, nung kayo lumabas na ng seminaryo, kamusta po yung faith nyo? Nandun pa rin ba? Matibay pa rin ba? Willing pa rin ba kayong maglingkod, mag-serve? Actually, ganun pa din naman po. Yung prayers continue. Basta sinabi ko po kay Lord, lalabas ako pero yung pangako ko sa'yo na pagiging mabuting Kristiyano, gagawin ko. Magisimba po ako every Sunday. Although nakaka-absent po paminsan-minsan dahil sa overwork. And yung pagtulong sa kapwa, yun naman din po ang pangako ko din sa mga pare, sa mga seminary formators ko po na tutulong ako sa kapwa hanggat kaya ko. At gagawin ko kung ano yung pagiging isang mabuting Kristiyano. At syempre, maging mabuting asawa sa aking asawa. Anong pangalan ni Mrs.? Si Ma'am April Rose Francisco po. Francisco na po siya ngayon. Yes, yun o. May anak na kayo? May anak na kayo? May anak po kami, isa po, 2 years old po. Meron ka bang gustong sabihin sa mga Dabar Cats natin na meron ding calling? May nararamdaman na may calling? Sa pagpapari po, Yes. sa pag-aasawa. Pagpapari. Okay po, sa pagpapari po. Okay po. Sundin natin kung ano yung tingin natin na masaya tayo. Ang kalooban ng Lord, pwede natin itong i-connect with our happiness inside. Hindi po yung happiness na pangsamantala lang. Basta yung joy, yung Totoong joy. oo. Totoong happiness po. Doon nyo po malalaman yung talagang tinatawag kayo. Sa mga sakristan, sa mga nagnanais po na magpare, ituloy nyo kahit ayaw ng magulang nyo, kahit ayaw ng mga kaklase nyo, or kahit sino pa man. Kung ayaw din ng girlfriend ninyo, ituloy nyo yan. Magpare kayo. At sa mag-aasawa din po ba? Sige, O go. pag-aasawa naman at may nakikinig dyan sa tabi mo. Sa pag-aasawa po, Miss Maha, Opo. kilalaning mabuti ang mapapangasawa. Huwag tayong basta-basta magpapaloko. Maging decided tayo na yakapin natin. Kasi po, nung nag-decide ako na mag-asawa, sinabi ko sa sarili ko na whatever may happen, i-embrace ko to. Kahit mahirap, masaya, i-embrace ko to kasi ito yung pinili ko. Pinili mo Same yan. po tayo, sir. Yes. Opo. Yun. Kay Mrs., anong gusto mo? Ayan. Si Mrs., meron po ba kayong -1?
Ano, kayo po kay kaamit. Anong gusto niyo sabihin sa misis niyo? Miss April. Ano po? Hello po. Hi, Missy. Ano pangalan niya? Pangalan niya? April. April. Sakto Ngayon po, ngayon, April Boss po. Joey. Hi, April. Ikaw ba hindi ka nakaramdam ng... ang pangit naman sabihin kasi parang nakaka-guilty naman na parang... Naku, baka Di sisihin ba? po siya ng mga tao Oo, kasi hindi naman dahil po eh. sa kanya lumabas ako. Hindi po. Hindi naman ganon. Bawal Oo. po judgmental. Yes. Anong gusto mo sabihin kay Dr. Chris? Thank you sa lahat ng ginagawa mo para sa family natin. Minsan kahit sa hapon pagdating natin sa school, nagtatrabaho ka pa rin. Ginagawa mo lahat. The best father talaga. Kahit di ka man natuloy sa pagpapare. Actually po, pinag-pray ko po talaga si Chris. If ever man po na matuloy siya, okay lang po sa akin kasi kumpara talaga siya kay Lord. Wala pong problema. Pero, Walang iyak. siguro po, tinitake ko po na binigay po talaga siya sa akin ni Lord. Ayun. I love you, Daddy. Ayun, mahal kita palagi. I love you too, Mami. I love you too. Ibig sabihin, ang birthday ni April, ngayong buwan to. April 9 po. April 9. Easter Happy Sunday. birthday, April. Advance. Happy birthday. Thank you po. Si Alan din, April. April? April lang? Walang pray. Walang Salamat, Thank you, Doc Dr. Chris. Chris. Doc Chris. Thank you. Thank you, Chris. At ang kanyang pinili, na isa pa ay si Renz. Renz. Alamin natin. Rex, mabawasan kaya ang pera ni Lindo. Nako! Lando. Do! Tama! Teacher. Ex-seminarian, ngayon teacher na. Yes po, Ano teacher po po. ang tinuturuan niyo po? Ang tinuturo ko po ngayon ay senior high school po, students. Pero to, bata ka pa, sir. Ilang taong ka na pumasok ng seminaryo? 17 po. 17. Yun ba yung tamang edad? Depende po kasi... Nag-high school ka po sa seminaryo? Hindi po. Nag-high school ako sa labas po, then 1 year pa ako ng ibang course bago po ako pumasok ng seminaryo. Yung kagaya nun, sa pamilya nyo, meron bang pare? Wala po. O may nag-influensya sa'yo para pumasok ng pare? Sarili ko lang po talaga. Bakit? Dati po talaga, that's my dream. Dati po, tumatakas pa ako para mag-search in. Kasi pag merong stage doon na kung gusto mo talagang pumasok, you will have a search in seminar na 3 araw para maramdaman mo talaga kung para doon ka sa pagtawag na yun. Then, yun nga, after tumatakas ako sa pamilya ko para mag-search in, ayan, after kong tumakas para mag-search in, yun, pumasok po ako after ng 1 taon ko sa labas ng college. Bali, nakapag 1 taon na po ako ng college sa labas bago ako pumasok sa Seminaryo. Apo. Nung nasa loob ka na-feel mo na eto na yun o hindi pa rin? Nung una po talaga, feel na feel ko, parang ramdam ko na magiging pari ako. Gaano ka katagal dun sa loob, sa seminaryo? 5 taon po ako nagtagal sa seminaryo. Paano naman nangyari? Tagal 5 taon na. Nag-decide na kayo na lumabas na? Yan po, after ko pong graduate ng AV Philosophy, meron po kasing next stage po, which is postulancy. Yung talagang ini-scrutinize yung pagkatao mo, yung psychological and spiritual Kaya pinapalabas aspect. kayo? Hindi po, nasa loob pa rin po kami, another stage of formation na talagang yung tinatawag na postulancy, na ini-scrutinize talaga yung pagkatao namin spiritually and psychologically. Then napakadami pong reflection time na mag-isa ka lang talaga. Then yun po, after ilang months na nag-stay ako sa postulancy, na-realize ko po talaga na hindi po ako sa pagpapare, sa pag-aasawa po. Paano niyo po ito in-explain o pinaliwanag sa inyo po mga magulang? Kasi katulad din sa family namin, merong ganun ding situation. Ikaw, nag-seminaryo ka? Oo nga. Hindi. Ba't hindi mo naisipan seminarista? Lumaki ka sa simbahan at sa alaga ng pare, di ba? Opo. Parang gusto ko yun. Pero nung panahon,
nag-try ako mag-exam, nakapasa naman. Kaya lang hindi po ako nakapasa due sa status ko na dati pag broken family, hindi ina-accept magpare po. So hindi po ako natuloy. Totoo ba yun, Renz? Totoo po yun. Totoo ba yung sinabi niya? Totoo po. Kaya po ngayon, yung sa postulancy, yun po yung ina-address, yung mga yung sa pamilya, sa sarili mo, para po mas maayos po pag ikaw ay naging pari. So hindi lahat pwede. Opo, kaya kailangan, napakadami po talagang formation na hahasain ka, talaga mapapaisip ka kung ikaw talaga ay sa pagpapari. Pero, Teacher Renz, nung nasa loob ka na 5 years yan, tapos bago nakagraduate ka, bago ka lumabas, nag-isip kayo, hindi mo ba naisip mo na ba o pumasok na sa'yo na para na rin akong siya na nagsaserve, nagsasalita, maraming matutulungan naman naliligaw na nakaluluwa, yung mga ganyan. Pero natalo pa rin nung kailangan mo mag-asawa. Yun yung naisip mo, sinabi mo. Opo, yun po talaga. Kumbaga, ilang araw ko pong iniyak yun, dinasal, na sana paglabas ko ay wag pa rin niya akong iwan ng ating Panginoon. Then, hindi ko pinangarap maging guro. Pero dito ako napunta sa landas na ito. Siguro, isang plano rin ng Panginoon na yung mga estudyante ay mapalapit ko sa ating Panginoon. Kasi may tawag dati, di ba? Napapanood natin si Jesus Christ, ang tawag sa kanya, teacher. So, doktor din ang gagamot. Ikaw rin nagtuturo. So, kasama ba, kung hindi man kasama sa subject mo, sinasama mo pa rin yung mga salita ng Diyos para Opo, sa kasi po, ang estudyante? subject po is philosophy, then Christian living, na talagang tinuturo ko yung salita ng Diyos, yung buhay ni Kristo, yung mga turo ng simbahan, then at least we can defend our faith to other religion na malaman din nila, respeto, kung ano yung pinaniniwala natin, yung sinasamba natin. May isang tanong ako, pwedeng kahit sino sa inyong apat na sumagot. Bakit inalis yung paglalagay ng cornitas? Alam mo yung ibig ko sabihin? Hindi nyo na alam. Yung cornitas, yung sa puyo, inaahit. Wala na ngayon ganun sa pare eh. Bakit inalis yun? Yung mga dito. Sino makakasagot sa inyo? Kaya pala may parang cup sila dito, Boss Joey. Hindi, bukod doon. Nilalagyan talaga ng cornitas eh. May ibig sabihin yun eh. Pero wala na ngayon. Bakit inalis? Doc. Sumagot kayo. Doc, sa tingin mo, ito, mabilis sumagot eh. Sa tingin mo, bakit tinalis na yun? Yung dati inaahit yung... Yung seryoso po ba o yung... Hindi, seryoso. Seryoso talaga. Okay po. Actually po, ang gumagawa po nun, hindi po sa lahat ng pari yun. Mga Franciscan po yun. Yung mga may ano pong tawag? Inahit, parang inahit dito. May piso. Opo. Hindi po ako sigurado kung inalis na ito, pero ang alam ko po, religious order po siya ng Franciscan. Kami pong mga diocesan po and ibang other religious organizations po ay Pwedeng hindi. Hindi po talaga... Para saan yun, Doc Chris? Hindi sa kanila kasi. Hindi po ako Franciscan kasi. Kaya... Okay. So, iba-iba. Ibang mga, ata yan? Franciscan lang Sirit, ata po sirit gumagawa. na po. Tapos, friends, mabalik kami sa'yo. Ano reaction ng pamilya? Nung Paano niyo po nakapag-decide ka na? Oo, paano Kasi niyo- 5 years, matagal-tagal din. Umaasa na rin sila at malamang pinagmamalaki ka na ng magulang mo. Kumbaga, paano nyo na ipaliwanag sa magulang na aalis na po at hindi na po kayo tutuloy sa pagkapare? Kasi sa pamilya, laking karangalan ng may pare sa totoo pamilya. yun. So paano nyo po, sabi ni Jose, paano nyo... Nung pagpasok po sinabi? talaga, ayaw nila. Kumbaga, parang hindi nila tanggap. Dahil nga tumatakas lang ako pagpupunta ng seminaryo para mag-search in. Then, nung 5 years, in the span of 5 years, unti-unti na nilang tinanggap. Then, nung time na natanggap naman nila, ako naman po yung lumabas. Talagang, siguro, nung mga unang taon po, na-disappoint sila kasi sabi ko, saan ako pupulutin? Dahil nga wala namang ads na wanted philosopher. Kumaga, bihirang-bihira yung trabaho para sa philosophy graduate. Ayun po. Then, ngayon po, nakikita ko naman po nila, natanggap na nila, na isa na akong guro, then may balak din pong mag-asawa. Dahil sabi nga, love is also a vocation. It is love that make us holy. Yun. Ganda. Ganda. Naintindihan mo? Mabilis, boss. Pero, Father, tawagin na kitang Father. Bago ka lumabas, bago ka nag-decision, last na question na lang, ano yung ipinangako mo sa kanya? Hindi naman sinasabing tinalikuran, ha? Parang ang pangit ng tinalikuran. Nakapag-decide ka lang, ano yung pinangako mo sa kanya paglabas mo at gagawin mo? Pinangako ko sa ating Panginoon na hindi ko pa rin siya talaga kakalimutan, especially sa ngayon na nasa bukasyon na ako ng pagtuturo, na isang bukasyon din na maraming problema ang kabataan ngayon, especially yung mga senior high school, na talagang ginagabayan ko sila sa aking makakaya na kumbaga parang usapin kasi ng
Panginoon parang sa mga kabataan ay medyo OA na. Medyo hindi na nila nagigets. Kaya sa tulong ng aking mga CL teachers, katulad ko din po na isang religion teacher, ay patuloy namin ginagabayan yung mga bata. At sa pamamagitan din ng mga outreach program sa school, patuloy pa rin po ako nakisilbi sa ating Panginoon. Hindi man nga po ako naging pari, naging guro naman po ako na mas para sa kabataan at para sa ating bayan. Napakagandang adikain. Pwede bang bigyan mo kami ng isang awitin, Renz? Ay, iba po yun. Puso. Si Renz po yun, Renz. Ibang Renz ito. Renz Verano po. Hindi pa usto, hindi pa usto. Teacher, thank you. Salamat sana po. kahit magawa pa rin natin yung tungkulin natin para sa kanya. Thank you. Yes, sir. At kausapin natin ng hindi niya napili na alamin natin ang istorya ni Jeff. Ito. Yan ang pinakamukhang pari talaga sa lahat. Actually, no? Mukhang papariin yung itsura. Ang bait, ang amo. Ano nangyari, Jeff? Ako naman po, different story. Dati akong banker, tapos late vocation. I've been working for 13 years sa Metrobank. Isa akong manager noon. Tapos pumasok po ako sa pagpapari. Tapos after that, after 2 years, bumalik po ako sa banking industry. Tatlong taon ang tinagal niyo. Dalawa Dalawang Nagseminary taon. yan. Teka, bakit muna kayo napapasok sa seminaryo? Ganito po. From working for 13 years. Manager ng bangko. Correct. Kasi bata pa lang po ako, gusto ko na pong magpare din, pasok sa seminary. Pero nung high school ako, wala po kaming means para pumasok ako sa seminary, walang sponsor. So, linet go ko yung dream na yun. Patuloy mo na kita. Walang sponsor, ibig sabihin ba malaki ang gastusin pag magpapare? High school po, may mga babayaran kasi. Pag aga-aga siguro, pag high school. Okay, sige. So ngayon, nag-aral ako, tapos parang na-let go ko, tapos pumasok po ako sa bangko after that. Then after that, nung nakaipon-ipon na, 13 years na akong nagtatrabaho, parang may kulang sa akin, parang I'm so empty, parang may hinahanap akong kasagutan sa buhay ko. What is really my purpose in life? So, nag-resign ako, ayaw ng mother ko, kasi nasa abroad siya, hindi ko pinaalam, pumasok po ako sa seminaryo. Secretly pumasok sa Yung mga seminaryo. kapatid ko lang po yung nakaalam. Sige. Ano yung pakiramdam na finally, nung bata ka, ito yung pangarap mo, and then finally nakapasok ka sa seminaryo. Yung, kumbaga, unang pasok, ano yung pakiramdam na ang tagal-tagal mo na itong pinapangarap? Oo, alam niyo yung feeling na linet ko lahat. Ang saya ng buhay ko sa labas, I have all the means, mayroon na akong magandang trabaho, career sa bangko kasi bata akong naging manager ng bangko. Tapos, parang tinawag niya ako na, sige, tutugon ako. I have to fulfill that dream na mag-serve. Kasi palagi pa rin ako sa simbahan as member of choir, sa youth ministry. So ayun po, nung pagpasok ko po sa loob ng seminary, alam niyo nagbago lahat, yung talagang change talaga ni Lord na I have to remove all the things na Earthly things, tapos yung achievements ko sa buhay, yung awards, everything. Na that does not matter. Yep. Yung nakaputi ka mukha ka talagang pari na ron. Tapos sa altar ka pa. Tapos, what made you decide na lumabas ng seminaryo? Ano yung biggest, kumbaga, challenge Oo. na parang hindi pala kaya? Hindi naman hindi sa kaya. Nagka-cancer kasi yung tita ko na kailangan ko ring lumabas at tumulong sa medical expenses. So tapos parang question ko na si Lord noon, anong nangyayari? So parang nalungkot ako. I prayed so hard na, is this really for me? So sabi ko, Lord, ikaw pong bahala. If I have to move out, gawin mo pa rin akong inspirasyon sa mga tao to help them, to serve you. Yun po yung naging parang kung ano po yung magiging kapalaran ko sa labas. Sabi ko, tatanggapin ko po, Lord. I know na parang iniwan ko yung trabaho ko, tapos pumasok ko sa seminary, then lalabas na naman po ako. So ayun, tapos after a day, paglabas ko ng seminary, may tumawag na po sa akin na nag-offer ng work.
Wow, ibang mall naman. Ibang bank po, pero banker. Banker Bangko pa rin. Bangko pa rin. So, Jeff, now that you are out of the seminary na parang hindi mo naman talaga 100% nakagustuhan, how do you continue to show your love for God? Ang isang ginagawa ko ngayon ay sa bangko pa rin ako, pero member ako ng choir sa Vegan Cathedral Choir, St. Paul Metropolitan Cathedral Choir. Every Sunday nagsaserve pa rin ako. Tapos, recording artist na po ako ngayon. Oh! Naniniwala ba kayo, Joey, bossing? Totoo ba yan? Padinig nga, Father Jeff. Bale. Ang ganda pa naman sabihin ng pangalan niyo, Father Parang si Jeff. Father Jeff Quintela. Parang si Father Jeff natin. Bale, kwan po. Marunong po kasi akong magsulat ng song and I was given the opportunity. Yun, nahon ko po yung talent na yun sa seminary. So, parang yun na yung naging reason to inspire more people na magsiserve na yung mga kanta ko. Inspirational more on songs. inspirational songs. Wow. Ang ganda pa naman pala ng totoong pangalan ni Jeff. Jeffrey Kerubin. Pareho rin si Jeff Quintela. Q rin siya, JQ. Oo. Pwede ba makarinig ng kanta mo, Jeff? On composition po. Sige. Sige po. Ladies and gentlemen, Father Jeff. Isa pa, rewind daw, rewind. Pag mga alas 3, hindi ka pa pumapasok. Sorry po. Tigil na natin to. Ibang cut naman. Hindi, simulan natin. From, Alam mo ba alam mo yung tayo -1 eh. Yung Faithfully, alam mo? Kahit acapella na lang. Kahit acapella. Ito po yung latest single ko po na Sa Diyos Lahat Ay Magagawa. Na-release po noong March 9. March 10. Kompleto na, may title. Ngayon ang buhay ko'y iaalay sa kapwa. Di na mangangamba at mababahala. Di na matatakot kung ito'y aking magagawa sa pagtupon sa'yo, O Diyos, at pagsamba. Pagkat lahat ng bagay sa'yo'y magagawa. Yun palang calling mo, music ministry. So it's nice, no? Even if wala na siya sa seminaryo at hindi siya nagtuloy sa pagiging pare, tinutuloy niya pa rin yung pag-serve sa Panginoon. Music na, ministry. Sa pagkanta. Saan namin mapapakinggan ang iyong album, Jeff? Mapapakinggan niyo po lahat ng mga songs ko sa Spotify and iTunes. Under po ako ng label ng Curve Entertainment. So maraming salamat po. Jeffrey Kerubin. Kerubin. Yun ang aming hahanapin. Thank you, Jeff. Maraming salamat. Congratulations. Thank you. Talagang no? Anghel eh. Kerubin? Kerubin ba? Kerubin. Cherubim. Faithfully. Talagang Okay. hindi mo alam. Okay. Excuse me po. Ako yung nasabit lang. Alam mo bakit? Panalo ka na ng 40,000 pesos! Congratulations! Si Undo at lahat ng choices natin today ay tatanggap din ng gift pack mula sa Albatross Disinfectant Spray. Isang proudly Pinoy product. Ito ay malupit sa germs at wais sa bulsa. Kaya spray mo na, i-spray mo pa. Ang dami nyo namang ini-spray. Kasama sa nag-aari ng bawat judgmental ang Bioderm Bloom, ang sabon na Bioderm sa germ, at skin protection, may floral fragrance pa, kaya iwas germs na blooming time. Oy, at nandiyan din ako. Nandiyan din ang RC Cola Mega. Pag nawang pamilya, mag-RC Cola. May sarap na din nakakabitin sa presyong sulit. Basta RC Cola, masarap! Thank you sa mga ex-seminarians na nakakwentuhan natin ngayon. Kahit na naiba ang paraan para sagutin ang inyong calling, patuloy pa rin kayong gumagawa ng paraan para mailapit ang iba sa ating Panginoon. Ganun pa man, hangad pa rin namin na higit na matibay at bukasyon ng mga pare
at ng iba pang naglilingkod sa ating simbahan. Ngayong Holy Week, sana'y mas mapalapit tayo sa Kanya at maging makahulugan ang ating paggunita sa mga sakripisyo ng Panginoon para sa atin. Dabarkas, maging updated sa aming mga latest videos 24/7. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell button. 143 Dabarkas!